Kristo may interval eh. Bakit nag-interval siya? Gusto niya lang ipakita sa Ama na nag-aalala siya pero gusto niyang mangyari kalooban ng Ama. Basahin natin yung sa Mateo 26:44. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinabing muli ang gayunding mga salita. Ganito yon, nandun sila sa hardin ng Getsemani. Iniwan ni Kristo isang itsyang bato ang mga apostol. Nahiwalay ang mga apostol sa kanya. Siya ay nandun sa isang itsyang bato, a stone's throw. Nanalangin ng Panginoon Kristo. Sabi niya, Ama, kung pwede, lumagpas sa akin ang sarong ito. Yun lang naman ang hiling niya. Doon sa panalangin na wala siyang maraming hiling. Maaari ba, Ama, lumampas ang sarong ito sa akin? Pero wag mangyari ang kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo. Tapos na siya manalangin. Yun lang ang sinabi niya. Hindi niya inulit-ulit, ha? Natapos niya na yun sa unang step. Naglakad siya papunta sa mga apostol. Kung mga 200 meters yun, siguro mga ilang minuto yun, naglakad siya. Ating niya mga apostol, natutulog. Sinabi niya kay Pedro, di ba kayo maaaring makipagpuyat sa akin ng 1 oras man lang? Sabi niya. Sinabi niya ngayon, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, dadapwa at mahina ang laman. Muli siyang umalis. Iniwan niya uli mga apostol doon sa lugar nila. Balik na naman siya doon sa lugar kung saan siya nanalangin. Nagsabi siya, uli, Ama, kung mangyayari, makalampas ito sa akin. Makalampas ito, kundi ko inumin. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Alis na naman siya. Balik siya uli doon sa mga apostol. Siya ay nagbalik na mulit, naratnan silang natutulog sapagkat nabibigatan ang kanilang mga mata. Madaling araw kasi yun. Ang nangyari, tuloy natin sa 44. Muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinasabi muli ang gayunding mga salita. Si Kristo may interval eh. Bakit nag-interval siya? Gusto niya lang ipakita sa Ama na nag-aalala siya pero gusto niyang mangyari kalooban ng Ama. Yun din panalangin na yun ang sinasabi niya. Hindi walang kabuluhan yun. It is life and death to Him. Hindi pananalitang walang kabuluhan yun. Inulit niya, hindi sa 1 oras ng panalangin niya, inulit-ulit niya ng 3. Ito may interval eh. Nangangaral pa nga siya sa mga apostol sa bawat interval eh. Yan, ang punto ko ganito, kapatid. Ito walang pilosopya ito eh. Sa 12:7 ng 2 Korinto. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Pero siyang nakita sa kanyang pagkatao, parang sugo ni Satanas na para siya'y i-humiliate, para wag siyang magpalalo ng labis dahil napakadakila ng pahayag na natanggap ni Pablo. He's one of the greatest of the apostles. Ang sabi niya sa 8, Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Yung palang pagkaalis nung kanyang kapintasan sa laman, 3 beses niyang ipinanalangin. Hindi sinabing 3 beses na sunod-sunod isang upuan. No? O isang luhuran, 3 beses na sunod-sunod na inuulit. 3 beses siyang nanalangin doon. Hindi niya binigay kung ilan ang interval. Pero yung kay Mateo, binigay ang interval. Lalakad, lalayo sa mga apostol, nanalangin, babalik uli, lalakad, tapos mamayang konti, nakita tulog na naman, tulog din lang naman kayo, balik siya uli doon, nanalangin siya, walang nakalagay na oras, Maaaring magdamag nangyari yun.
3 beses siyang nanalangin ng gayon ding salita. Ngayon, si Pablo rin ganon. Nananalangin siya ng gayon at gayon din. Pero hindi sa isang upuan. 2 Timoteo. Pakinggan niyo ang 1 at versikulo 3. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabit araw. Sa pagmamahal ni Pablo kay Timoteo, walang patid na kita'y pinananalangin araw at gabi. E de ulit-ulit yung panalangin ni Pablo na yon. Pero araw at gabi yun. Hindi sa isang upuan bagin ng Maria, punong-puno ka ng grasya. Bagin ng Maria, punong-puno ka ng grasya. Wala namang ganun. Ang masasabi ko ganito, yung nanalangin ka, hindi naman sa isang bulto sinabi na inulit-ulit mo. May mga pagitan, gaya ni Pablo. Gabit araw, pinananalangin niya si Timoteo. Gaya rin ni Pablo na nanalangin ng 3 beses dahil doon sa kanyang tinik sa laman. Hindi naman bawal ni Kristo yung maulit ang panalangin. Pero sabi niya, huwag kayong mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Nauulit-ulitin mo sa isang tiempo, pahahabain mo ng mahaba-mahaba. Si Kristo, 3 ulit na nanalangin, na yun ang ipinananalangin, hindi nga mahaba, baka wala 1 minuto yun kung mangyayari, ay lumagpas sa akin ng sarong ito. Ngunit huwag ang ayon sa kalooban ko, kundi ang ayon sa kalooban mo. Wala pang 1 minuto. Hindi mahaba, tapos lakad siya. Punta siya doon sa mga apostol, natutulog, ginising. Ano ba kayo? Hindi ba kayo makakapagpuyat sa akin kahit 1 oras? Magsipagpuyat kayo't manalangin upang huwag kayong pumasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, dapat mahina ang laman. Ngayon, patapos niya sabihin yun, lakad siya uli doon. Hindi nga sinasabi kung ang paglakad niya dahan-dahan o lumakad siyang mabilis hindi mo alam ang pagitang oras. Nanalangin siya uli nung ganun ding panalangin. Mamaya konti, balik uli sa mga apostol. Yan, nangyayari yan sa magdamag Nangyari yan nung magdamag na yun Kasi nung mag-uumaga na, dumating na yung mga sundalo para siya hulihin. Doon na nga nanaga si Pedro Panahon na yun, hindi na inaantok si Pedro. Nanaga na Pero ba inaantok na nanaga? Magkaiba ng tiyempo yun. Ang punto ko, kapatid, naulit-ulit man yon sa hindi sa isang pagkakataon. Gaya ng panalangin ni Pablo kay Timoteo, hindi sa isang pagkakataon.